Hello guys! May panibago akong isi-share sa inyo. Pero for awareness lang ha, kung matatakotin ka, Para sa'yo to. char. Bago ako magsimula ay be sure na nakasubscribe ka na. Dahil sadly, 93% sa mga nanonood sa akin ay hindi pa din nakasubscribe. Click mo na ang subscribe button or else may hila sa paang mamayang gabi. Okay, simulan ko na. Pag nagkakasama-sama kaming pamilya, ay hindi maiwasan ang pagkukwentuhan ng mga nakakatakot na naging karanasan ng bawat isa. Madalas kaming magkwentuhan pag nasa beach o kaya ay pagkatapos ng handaan. At ang pinakamaraming kwento sa amin ay si Lola at si Papa. At ito ang isa sa kinuwento at base sa naging karanasan ni Papa. Ang papa namin ay lumaki sa probinsya ng Samar kasama si Lola. Sikat din ang lugar na ito ayon sa kwento-kwento na marami nga ang mga kababalaghan na nangyayari sa lugar na ito. Noon ay hirap at halos walang kuryente ang mga probinsya, kaya ang tanging ilaw nila papa noon ay kandila lang. Araw daw iyon nung nangyari. Bali kabataan pa lang ni papa noon at mag-isa daw siyang kumakain sa kusina nila. At ang ilaw ni papa noon ay ang kandila. Kandila na malapit sa kanilang lababo. Nakaupo daw si papa at kumakain. Bali ang anino na makikita sa tapat ng kandila ay ang anino ni papa. Naglalaro-laro daw si papa ng anino niya habang kumakain para hindi siya matakot. Dahil nga mag-isa lang siya nung mga panahon na yun. Nang biglang, may kamay na anino na sumulpot. So, nagtaka si Papa kung bakit may kamay. At para daw hindi siya matakot, iginaya niya yung anino na kamay. At inisip na lang niya na kamay niya lang yun. Pero, pag hindi daw gumaya yung anino sa gagawin niya, kumpirmado na hindi normal na anino yun. Oo, humaba daw yung kamay. Pahiwatig na hindi sa kanya yun. Humaba daw ng humaba yung braso ng kamay. Kaya napasigaw na lamang si Papa na siyang naging daan para puntahan siya nila Lola at ng mga bisita nila. Turo daw ng turo si Papa at kahit malapit na daw yung anino kila Lola, hindi pa din daw makita nila Lola. Doon daw naranasan ni Papa yung pakiramdam na pag sa'yo lang gusto manakot ng masamang espiritu, ikaw lang talaga ang pagpapakitaan. Mag-subscribe ka na or else baka sa'yo next magpakita yung anino. Ang karanasan naman na ito ay tungkol kay Lola. Taon-taon kasi ay nagbabakasyon si Lola sa Samar ng mga isang buwan. At doon siya tumutuloy sa bahay ng kapatid niya. Ang bahay pala ng kapatid niya doon ay nakatayo sa tapat ng sementeryo. Oo, tapat ng sementeryo. At marami rin ang naaksidente doon dahil probinsya nga at mabibilis magpatakbo ng sasakyan ang mga driver. Bali isang gabi, natutulog na sila Lola. Nang may marinig si Lola sa labas ng bahay. Kawayan lang kasi yung pader ng bahay nila, kaya masisilip mo ang labas. At pagkasilip daw ni Lola, nakita niya yung mga kandila na lumulutang, na para bang dumaan sa tapat nila, at sunod-sunod na nakalutang papuntang sementeryo. Ginising daw ni Lola yung kapatid niya at tinanong kung nakikita niya daw ba yun. At oo, nakikita nila, pati ng asawa ng kapatid ni Lola. At normal na daw na makakita ng nagpoprosesyon doon kapag gabi. Hindi sila natakot maski si Lola.
Dahil laki siya doon at marami na siyang nakakatakot na karanasan sa lugar na yun. Pero kaming mga nakikinig sa kanya, syempre ay tinaasan ng balahibo. Ito ay hindi na tayo lalayo sa probinsya dahil nangyari mismo ito dito sa syudad kung saan kami nakatira. Kwento ito ng pinsan ko na kapitbahay lang din namin. Hating gabi na daw noon at gising pa si kuya. Nagko-computer. At naiihi siya kaya boba muna siya. Nasa second floor kasi yung kwarto niya at ang comfort room nila ay nasa first floor. Bali pagbaba niya, nakita niya yung bunso nilang kapatid na naglalaro pa rin sa sala nila ng gabing-gabi. Kaya sinabihan niya na matulog na at gabing-gabi na. Bali dumiretso na si kuya sa banyo. Then, lumabas. At pagbalik niya sa taas nila, ay nagulat siya dahil nakita niya na mahimbing na natutulog yung bunso nila sa kwarto. Hindi naman siya matatakot kung peke lang yung tulog nun. Tulog na tulog daw. Kaya napaisip siya. Sino yung kinakausap ko kanina? Sino yung naglalaro sa baba? Check mo baka may kasama kang nanonood. Charing. Ito naman ay tungkol sa bahay na tinitirhan nila papa dati. Nakitira kasi sila sa isa sa mga kamag-anak namin na located din sa syudad. Very old style daw kasi nung bahay na yun at creepy daw talaga yung vibe dahil din sa antik na yung mga gamit na andun. Dalawang palapag daw kasi yung bahay. Tapos may kwento-kwento mula sa mga kasama nila sa bahay na may parati daw may naririnig na tumatawa sa second floor. Sobrang dilim din daw ng itsura nun kung titignan mula sa hagdanan. Maski si Papa, di daw niya gusto na umakyat sa ikalawang palapag na yun. Sino kaya yung tumatawa na yun? At ano kaya yung history ng bahay na to? Kung nagustuhan nyo at nabiting kayo sa kwento ko, ay mag-comment lang kayo ng part 2. First time kasi natin itong ginawa at hindi ko alam kung okay ba siya, like papatok ba siya, creepy ba siya or what. On nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa bago nating upload. At kung andito ka pa rin hanggang ngayon, thank you so much! At kwento nyo na rin sa baba yung mga katatakutan na experiences nyo. At syempre, those are just bad spirits lang naman. Kaya you should always pray for security and safety para may shield ka. Kasi actually, yung mga bad spirits na yan, mga prankster lang yan. Tuwang-tuwa sila pag may natatakot sila. Parang tayo. At ayun nga, may FB page nga din pala tayo at susubukan ko na maging active dun. 2 months na kasi akong hindi nakapag-update pero tatry ko na nga maging active. Nasa description box yung link, check nyo na lang. At syempre, shoutout time. Shoutout kila Selly Fan Art, Sean Izen, John Mark Sade, Pipergun Creator Official Account, Imelda Gaylonia 123, Roderick Relente, kay Angela Bautista, at kay LJ Hart KB7X. Sorry if na-mispronounce ko yung mga username nyo, pero thanks so much sa panonood ng video na to. Comment lang kayo again ng part 2 kung gusto nyo pa ng another horror topic. Yun lang, subscribe ka na, bye!